Ang karugtong ng nakaraan, tumingin ang ating bida, kay Steve at seryoso nitong sinabi na ginagarantiyahan niya ito, sa kabilang buhay. At sinabi pa niya, na ito ay hindi isang libre. Nang muling tumawa ito, agad na pailing ang lalaki, na tila nagtataka mula sa pagbabago ng mukha nito. Muling sinabi nito na tutulungan niya ang kanyang asawa at anak hanggat maaari. Agad nagtaka ang matandang lalaki at agad itong nagtanong at kung ano ang kailangan nito. Sinabi ng ating bida na kukuha siya ng stock sa kanyang kamay. Agad na bigla ang matandang lalaki at tila hindi nito nagustuhan ang sinabi ng ating bida. Lumipas ang araw, sa isang gusali, habang magkausap si Mr. Robert, at ang ating bida. Agad nagtanong si Mr. Robert, sinabi nito na hindi niya maintindihan, agad sumagot ang ating bida, at tinanong kung aling doon. Sinabi nito na si Steve ay mapiling tao, at wala pang investor na tumitrato ng katulad ng kanyang boss. Na kahit may mga inumin sa kanya sa gabi, ito ay nakakamangha pa rin. Na natatawa ito, muling sumeryoso ang ating bida, sinabi nito kay Mr. Robert na makipag-ayos sa isang abogado. Bahagyang nagtaka si Mr. Robert dahil biglaan ito. Sinabi ng ating bida na pumayag siya na bilhin ang kalahati ng stock ni Steve, sa presyo ng merkado, ngunit pagkatapos ng kanyang kamatayan. At sinabi pa nito, na iyon ang pinag-usapan nila ni Steve kagabi, at confidential ito. At walang dapat makaalam at hindi dapat lumabas, naintindihan naman agad ito ni Mr. Robert, at nangako na aayusin niya ito, at maghahanap ng magaling na abogado. Maya-maya pa ay naisipan nitong itanong ang kanyang empleyadong babae, sinabi nito kung ito ay nakabalik na. Sinabi naman ni Robert na lumabas ito na kasama ang bodyguard. Kaya, wala dapat ipag-alala pa, samantala, sa loob ng sasakyan habang magkausap ang dalawang babae. Napansin ni Dohi, na tila aligaga si Kay, agad itong nagtanong kung bakit at kung may nangyari ba. Sinabi ni Kay na may kakaiba siya naramdaman at hindi siya mapakali kung ano yun. Pinakalma naman ni Dohi, si Kay, at sinabi nito, na huwag na mag-alala pa. Papunta sila sa isang pagtitipon, na dating mga kaklase at kaibigan ni Dohi nung kolehiyo, sinubukan niyang magtanong kung ano ang pwedeng mangyari. Ito ay sentro ng Wall Street kung saan mababa ang krimen kahit pa nasa US, ito. Habang tinuro ni Dohi ang dalawang bodyguard, na wala na tayong alalahanin pa. Ngumiti si Kay, na sinang-ayunan si Dohi, dumating sila sa isang gusali ng Wall Street, napahanga si Kay, sa lugar na kanilang pinuntahan. Malaki ito at maganda, sinabi ni Dohi kung ano, ang pagkakaiba nito sa Hong Kong. Agad ngumiti si Kay, bago ito sinagot parehong silang maganda ngunit ang kanilang pagkakaiba ay ang napakalaking sukat dito sa Amerika. Nasabi ni Dohi kay Kay, na malala ang discrimination dito, at napakarami lalaki, na gumagawa ng slant at gesture, kahit sa isang magandang tulad ni Dohi. Kaya naman, wala silang lugar gaya ng bahay, kahit gaano pa ito ka-humble. Hindi ka ba marunong magsalita na parang kaedad ko lang para ka kasing matandang babae? Napadaan ang kanilang sasakyan, at itinuro ni Dohi, kay Kay, ang lugar hanggang dumating sila na tila isang Chinatown. Sinabi nito na dito niya imimit ang kaibigan niya at gusto ng mga kaibigan niya dito. Nandito ang tunay na hotspot, gusto mo rin ng dim sum, tama ba ko? Ano nangyayari sa'yo? May nakikita o nararamdaman ka ba na kung ano? Hindi yun, maaari ba tayo pumunta sa kung saan, para kasi may masama akong kutob tungkol dito. Hindi na nagawa ko na ang pag-aayos nito, ang tatlo sa mga kaibigan ko sa kolehiyo ay pupunta dito, at kailangan kong makuha ang pinakabagong impormasyon sa Wall Street, para mapa-impress ko ang ating CEO. Mayroong mataas na antas na impormasyon dito na maaaring kong makuha sa Korea. Agad iniutos nito sa driver na ipark ang kotse. Bumaba at agad may nakapansin sa kanila, na humanga at napagkamalan pa silang modelo, isang taga-Asya na modelo. At maaari din hindi taga-Chinese, Japanese ba ito o di kaya ang mga taga-Korea. Agad niyaya ni Dohi si Kay, na pumasok na sa loob na sinang-ayunan naman ni Kay, samantala sa labas, sa parking, makikitang mas kakaunti ang parking space ngayon, halika ito ay Manhattan, New York, kilala na isa sa pinakamahirap na lugar na parke ng Amerika. Habang nakatayo ang dalawang bodyguard ng dalawang babae, agad may tumawag dito, tinawag ito na ikinalingon ng dalawang lalaki,
at sinabihan sila na hindi basta pwede magparada ng sasakyan ng basta-basta. Lumingon ang dalawang lalaki at napansin nila na hindi ito mga Chinese. Sinabi nito na ginagamit ng mga VIP ang restaurant na ito, at nakiusap ito na huwag na gumawa ng gulo, at bumalik na sa lugar, na sinang-ayunan ng kanyang kasama, ngunit nagtawanan lang ang mga ito at hindi natinag na tila gusto talagang gumawa ng kaguluhan, parang iba ang kanilang motibo, ang mga bastard na yan ay tila wala sa kanilang sarili. Hindi mo ba alam kung sino ako, diba? Makinig ka, bata, ako si Jeff, ex-Navy SEAL, at maya-maya ay nagkagulo na. Samantala patuloy naglakad sa hallway ang dalawang babae. Hanggang narating nila, ang tila isa meeting place. Ngunit nagtaka si Dohee dahil tahimik at walang tao sa lugar na iyon. Maging si Kay ay nagtanong kung ito ba talaga ang lugar. Nang kanilang usapan agad tumawag si Dohee, bahagyang nilakasan ni Dohee ang kanyang boses, na tila nagtatanong kahit wala silang ideya kung may sasagot o wala. Narito ka na, agad nang laki ang mata ni Dohee sa takot nang makita niya kung sino ang lalaki. Agad kinabahan ito at bahagyang napa-atres. Ikaw, ano ang ginagawa mo dito? Ano bang klaseng tanong yan? Sinasabi mo, ako ang iyong kaklase sa kolehiyo. Hindi ba isa itong college reunion? Paano mo? Agad pinagpawisan ito, at pumasok sa kanyang alaala nung siya ay nasa kolehiyo. Isang araw sa panahon ng Princeton graduate school days ay biglang sumulpot sa harapan niya ang lalaking Chinese, agad niya nakilala ang lalaki. Hello, ako si Zhang Tian, kapwa niya estudyante, na tulad niya rin Asyano. Sa kanyang maikling tangkad at inosenteng pag-uugali, bungad ko sa kanya bilang isang kasamahan. Kapag ako ay struggling sa akademiko, stress at ang aking ama bilang isang business failure. Siya ay nagmula sa isang mayamang pamilya, sa mabuting pag-aalaga sa akin sa iba't ibang paraan. At isang araw nagbigay siya sa akin ng isang sing-sing. Mahal kita, maaari ba na maging tayo na? Si Zhang Tian ay nagrente sa buong restaurant para lang yayain ako, na wala man lang proposal. Pasensya na, gusto ko lang manatiling mabuting kaibigan para sa'yo. At higit sa lahat, hindi siya ang tipo ko, at hindi ko pa rin makalimutan ang kanyang pagkabigo, at lumuluhang mukha niya noon. Marahil ito ay mula sa sandaling ito, kakaiba, nagsimula akong tumakbo sa kanya ng madalas. At kahit saan ako magpunta, nandoon siya, na parang may magic. Lahat ng atensyon at kabaitan, hanggang noon, sa wakas ay napagtanto ko na ang lahat ay nakaplano. At ayon sa isa sa dating kaibigan ni Zhang Tian, ang kanyang buong kwarto ay puno ng akin larawan. Sinubukan ko lumayo mula kay Zhang Tian hanggat maaari. Ngunit ang kanyang tingin, anumang oras at lugar ay laging hindi makatiis. At ang lalaking nagpatakas sa akin, sa kadahilanan makakuha ng trabaho sa Wall Street, pagkatapos ng graduation, mag-ingat ka sa isang Chinese guy, at ang lalaking, tinukoy sa akin na tila isang multo, na binalaan sa akin ni Sister Hanbyul, ay walang iba kundi si Zhang Tian. Ngumiti ang lalaki sa kanya, matagal na rin, kinabahan man, natakot man, ay pilit nilabanan niya ito, isa kang stalker bastard ka.